kamag-anak ng inyong asawa, eh kung sa dulo mapapatunayan, eh, no choice kayo. Yes. Ngayon, sinabi nung Marines na nag-deliver sila sa Ilocos Norte to the point na kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaalala, si Sandro pa mismo, di umano ang tumanggap. Yes, yun yung sinabi nila. So, hindi ba sa tingin ninyo ito eh malaking ebidensya na? Hindi, kaya nga sinabi ko, Coach, kanina, na may mga bagay na talagang naniniwala ako. May mga bagay na they have... Dito naniniwala kayo? Hindi, di pa ako masyadong kumbinsido dyan. Alam mo, iniisip ko nung lumabas yung 18 Marines, iniisip ko kung dapat ba ako mag-file na resolution na ipatawag. Kaya lang, medyo hindi ko muna tinuloy. Kasi nga, gusto ko bago ako mag-file na resolution, eh sigurado ko talagang, totoo lahat. Kasi mahirap ako naman masusubo nun eh. Yan yung isang dahilan. Pangalawang dahilan, sabi ko, kung mag-file ako ng resolution, saan namang committee ipapadala to? Eh lahat ng committee chairman, yung pa rin yung mga bata ng former Speaker Martin Romualdez. So baka pag pinatawag yun, unang bukas pa lang na bibig, i-contempt na agad. Sa akin naman magalit yung, baka sabihin nila, sinubo ko sila doon, tapos na-contempt sila. So hindi ko talaga malaman kung paano yung approach doon sa 18 Marines na yun. Pero nagtataka ako, di ba, nakita nyo naman yung mga kasamahan ko sa Congress, eh yun, pag sinabihan mo yun ng hindi totoo, nanggagala 80 yun. Papatawag kayo kaagad. Bakit dito walang nagpatawag? Yun ang inaantay ng taong bayan eh. Sa totoo lang kahit yung mga Marines, gusto nila, tawagin sila. Kasi if you will wait na masabing totoo, what's the use of the hearing? Hindi, Kaya pero nga tayo mag-hearing. Kung mag-file ako ng resolution, makontempt yun, baka naman sa akin magalit yun. Handa sila. As far as nung nakilala namin, di ba, na-interview po namin, handa silang hanggang makulong, hanggang kaduluduluhan. Nagtataka nga sila, hindi sila pinapatawag ng Kamara, hindi sila pinapatawag ng Senado. Eh kung handa sila makulong... Pero palagay ko, kung simulan mo na, matutuwa ang taong bayan sa inyo. Hindi, kahit makulong yung mga yun. Kahit makulong. Oo, sa tingin ko kasi ang importante mapatawag, maimbestigahan. Sige, kausapin ko si Attorney Levy. Kilala ko naman si Attorney Levy dahil siya yung nagbigay sa akin ng mga ebidensya nung congressman ako noong sa Napoles eh. Kaya kilala ko si Attorney Levy. Kausapin ko si Attorney Levy. Natanong ako, once and for all, kasi sabi mo kanina, marami kang hawak na alas. Kaya mo ba mapakabayani para sa amin lahat? Hahabi mo lahat ng nalalaman mo. Kasi sundan ko yung tanong niya, kasi meron nagsasabi dito, if you're really for accountability, bakit aantayin mo pang atakihin ka bago mo ilabas lahat ng alas mo dahil sinabi mo na sa tingog? Ba't yung pasabihin at ibulgar yung ibang mga congressman na punong-puno ng insertion? Totoo, okay, I'll be very honest. Siyempre naghahanda rin tayo. Eh, pag dinabas ko na yan, wala na akong bala sa kanila pag tinira nila ako, di ba? So, siyempre, kumbaga sa politika, meron ka dapat na tinitirang mga bala. Isipin mo, kunyari, linabas ko yung kay Tingog, noong linabas ko yung kay Ako Bicol, tsaka kay BHW, ni Saldico. Di nung tinira niya ako ngayon, wala na akong may sasagot sa kanya. Di ba? So, siyempre, for political purposes, naghahanda rin ako ng sariling bala ko. Kasi, siyempre, alam ko titirahin ako ng mga yan. Yun kung kayo rin mismo nagsabi na walang makikitang butas sa inyo. So, ibig sabihin, panatag kayo na wala silang may pangtitira sa inyo. Oo, wala silang may pangtitira. Pero siyempre, kumbaga sa masarap rin yung may pangsagot ka, di ba? Yung ibig sabihin pampolitika lang, masarap rin naman yung kahit wala silang masabi, masarap rin yung may naisasagot ka sa kanila at sila natatameme. Ganun lang yung style ng politika ko eh. Kaya ganyan din ang sentimento ng mga netizen. Kasi sobrang frustrated na sila eh. Frustrated sila sa nangyayari na, imagine niyo by June, baka malamang sa malamang wala na tayong gasolina at magkakaroon na ng konting brownout. Pero until now, itong mga congressman natin, nagkakalat pa rin. Ang pinag-uusapan pa rin politika. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot sa issue ng flood control scandal na yan. So, gustong makita ng mga Pilipino na may managot at gusto ng Pilipino, may solusyon naman ang House. Kasi kahit papaano, yung Senado, nakikita nila ngayon, di ba, binibira yung mga oil companies, binabanata ng DOE, dahil sa hindi pagiging prepared. Itong House, wala. Parang naiiwan sa kangkungan. Kaya tuloy, napufrustrate sila. Gusto nilang malaman, sino ba talaga ang mga loko-loko dyan? Anong proof na meron? Kaya din na tinatanong sa inyo. Hindi, meron tayo yan. Pero darating tayo dun eh. Kasi importante rin naman na may bala tayong hawak sa kanila, di ba? Doon sa labanan sa politika, hindi naman natin dapat ubusin lahat ng bala natin that they have nothing to lose, di ba? I mean, they have to be put in a point also that they have something to lose. Pero Sinabi rin Sinabi rin ni Chavit Singson yan. Na ano? Na kung ano yung meron ka, hindi mo dapat ilabas lahat. Talagang kumbaga I mean, usapang dapat meron kang bala lagi. Pero kung nabanggit mo kanina, meron kang
mga agam-agam o reservation doon sa testimonya ng 18 Marines. Ano particular yung mga... Yun na nga, yun. Katulad nun, yung doon sa Norte. Ilocos Norte, yun, medyo duda ako doon. Yung isa, ito nasabi ko na kay Attorney Levy, sabi ko, pakicheck mo mabuti. It doesn't make sense na si Sec Kiko Chulaurel ay magbibigay ng pera doon sa parang magbibigay ng pera doon sa Marines para dalhin doon sa trolls eh. 'Di ba? Kasi kilala ko personally si Sec Kiko eh. Parang bakit siya magbibigay ng pera doon sa Marines para dalhin doon sa media handler pala. So it doesn't make sense. Tsaka ayan. Bakit kayo duda doon sa Marines na nagdi-deliver sa Ilocos Norte? Hindi ko alam bakit nila dadalhin sa bakit sila magdadala doon sa Ilocos? Bakit hindi na lang, dito, bakit hindi na lang dito dalhin? Tapos, kasi di ba kahit papano, hindi ba mas risky yun? Kasi kung dito, wala kang dadaan ng airport, di ba? Dito mo lang ilaglag, tapos sila na lang magdala kung saan nila gustong dalhin. Bakit mo isasakay sa aeroplano? Baka masyadong madami. Hindi kayo. Hindi, para lang sa akin, hindi ko alam bakit sila dapat ang magdala doon eh. Hindi ba dapat dito na lang dinala? Tapos kung kailangan nila yun doon, sila magdadala doon. Yun ang iniisip ko. Kaya talaga dapat na imbitahin nyo na ang 18 Marines dahil sa mga para matanong niyo yung mga ganyang Hindi, pero yun na nga, pag gumawa ako ng resolusyon, decision pa rin ng liderato sa House kung papansinin yung resolution eh. Pero at least, pag gumawa kayo ng resolusyon at hindi pinansin, obvious na. Sige, kausapin ko lang si Attorney Levy. Siguraduhin ko lang na willing sumabak yung mga yun. Baka mamaya makakulong yung mga yun. Makakontempt yung mga yun. Kung sa ito, may na usapin. Excise, tsaka yung sa VAT. Oo. Okay. Buti natanong mo yan sa akin. Ang final ko talaga is VAT. Pero, ang naaprubahan is excise. Sumuporta na lang ako doon sa excise. Pero papaliwanag ko lang bakit tingin ko VAT. Okay. Number one, ang hirap ipatupad ng excise. Kasi nga, ang problema doon sa excise, sabi ko nga nung hearing, okay, bakit di ba, yung hawak na stock nila ngayon, kahit nabili na sa presyo ngayon, ang sinusundin nila yung presyo doon sa world market. Di ba? So parang, di ba dapat yung binili nila sa mataas na presyo, yun ang pinapasa sa atin. Eh yung binibenta nila ngayon, every time magtaas sa world market, taas rin sila ng taas, dati pa nang hawak yan. So ang sabi ko doon is, una, ang hirap i-monitor. Pangalawa, unfair. Bakit? Paano kayo magtatalo nung gasolinahan? Sasabihin ng gasolinahan, hindi pa to epektado nung na import na walang excise. So, paano mamomonitor lahat ng gasolinahan sa buong Pilipinas? Number one yan. Number two, bakit unfair yung excise? Yung gasolina niya, na hawak ngayon, pag tumaas yung presyo, tumataas kahit lumang stock. Pero yung excise, gusto niya, yung bagong stock pa lang, ang magiging pagbaba ng excise. So, bakit ganun? Pagpataas, pwede, pero pagpababa, Hindi. ayaw, di ba? Okay. Pero, number three, ito sa tingin ko pinakamalaking dahilan, ang excise, let's say, for example, diesel. Kahit 50 pesos ang diesel o 100 pesos ang diesel, ang excise is 6 pesos. Ang VAT is 12%. So, kung 50 pesos ang diesel, 6 pesos lang yung VAT. Pag naging 100 pesos yung diesel, naging 12 pesos yung VAT. So, yung dagdag na binabayaran niya o dagdag na nagpapahirap sa kanya is yung dagdag na kita ng gobyerno. So sabi ko, parang there's a moral issue kasi bakit habang nahihirapan yung tao, dumadagdag naman yung kita ng gobyerno. Number one. Number two, yung VAT, ang daling i-monitor, wala kayong pagtatalunan kailan dumating yung fuel. Kasi pag sinabing today, walang VAT, tatanggalin lang yung 12%. So, hindi mahirapan mag-monitor. Karamihan ng problema natin dito sa mga ganyan is yung monitoring and implementation. Dito, pag tinanggal mo yung VAT, wala na kayong pagtatalunan dun sa monitoring. Kasi automatic, bawas ng walang 12%. So, ang dali-daling i-monitor eh. Tsaka mas malaki. Mas malaki, tsaka madaling i-monitor eh. Importante yung madaling i-monitor. Kasi, pag mahirap i-monitor, alam mo naman yung tao, di ba? Hanap ng lusot yan. Ito pa paano mo lulusutan? Sa tingin nyo, Kong, we're going to survive this war? Ako worried ako Kaya nga, okay, sorry. Ako worried ako. Kaya nga hindi ko matanggap na okay, I'm for accountability. Walang problema doon, di ba? Pero kung
kung tayo mismo na medyo komportable, nag-worry, ano pa yung mga kababayan natin na ang inaasahan lang nila is yung everyday nakita nila. Di ba? So bakit hindi yun ang pagtuunan natin ng Kasi pansin? pagtaas talaga nitong gasolina, tuloy-tuloy na ito. Lahat yan, lahat. Because pagkain, tataas, di ba? Because ng transportation cost ng delivery ng pagkain, tataas yan. Lahat na yan tataas. Kuryente, tataas. Dapat Ang sweldo hindi may tataas eh. Oo nga eh. Kasi hirap din yung mga negosyante. So, ang sinasabi ko lang, kung tayo na may steady, stable income, na may problema, ano pa yung mga kababayan natin? Di ba? So, ang akin lang naman, maging sensitive naman tayo doon sa katayuan ng iba. Nakakausap niyo po ba yung mga kasama niyo sa Congress tungkol dito sa issue na ganito? Alam mo, ang problema doon talaga is madami ako nakausap, madami nag-agree. Katulad kaya kanina, hindi ako makasagot sa'yo kung may numero ba. Kasi madami doon talaga, ayaw na nila eh. Kaya lang, ang reality is, kung sinabihan sila, pag hindi ka bumoto, tanggal lahat ng ayuda mo. Lalo na sa sitwasyon ngayon, anong gagawin nila? Mahirap mahirap. Hindi madali talagang manindig. Pero kung may isang bagay na hindi tumataas, Alin? trust rating ni Marcos, talagang dumadaos-dos. Hindi, that is because, kaya nga sinasabi ko sa kanila, hindi si Sara ang problema ninyo. Ang problema is dapat talaga, is you have to bring up your trust ratings di ba? So dapat lang talaga, mag-concentrate na lang sa governance. Anyway, hindi na naman siya pwede tumakbo sa 2028 Early on in one of the interviews, tinanong sa akin, ano ang may papayo ko. Sinabi ko yan, na ang may papayo ko, just concentrate on governance. Di ba? Wala pa yung impeachment noon, wala pa yung problema sa langis noon. Para sa akin, mas gusto ko na magkaroon siya na may maiwan siyang legacy, di ba? Para sa akin yun ang mas mahalaga. Because, sa totoo lang, even a popular president cannot transfer his votes to his successor. Hindi maililipat yan kahit ng popular na presidente. Iba yun Kasi ang pagboto na personality based ang politics natin dito sa Pilipinas So kursunado ng tao yan, hindi mo sigurado na kahit popular ka, maililipat mo doon sa iyong successor. So bakit mo papag-aaksayan ng panahon? So siguraduhin mo lang, makaiwan ka ng legasiya. Yan ang problema, sorry. Ang problema nito kasi yung parang hindi nagmamaterialize itong mga statements ni PBB para bang may sinasabi siya na hindi naman natutupad lagi. Like for example, ito nag-worry ako dito sa state of energy emergency. Ito, considering na tayo pinakauna, mayroon pang mga bansa na mas malapit dun sa gera, pero tayo unang nag-declare ng state of energy emergency. Mayroon bang advantage ito sa atin or disadvantage or advantage when it comes to para sa ating mga ordinary Yung Pilipino? mismong dineclare na EO, sa tingin ko kulang pa Kaya nga, but even before that, nag-file na talaga ako ng House Bill ko. Pero kahit yung House Bill ko, baka kulang. Kaya nga gusto ko na tumawag siya ng special session after the Holy Week para pagtalakayan namin ano pa ba yung ibang mga kinakailangan para matugunan natin yung problema ng ating mga kababayan. Kasi ako worried talaga ako Alam niyo kung, di ba sinabi ng mga ilang senador na nababagalan sila sa response ng gobyerno ngayon, hindi po ba kayo na naiinis din na may panahon pang mag-break ang mga congressman habang merong emergency at yung mga kababayan natin talagang hirap na? Siyempre, okay. Kaya nga ang sinasabi ko, yung after Holy Week, mag-resume kami, Hindi lang yon. Mas nakakainis naman, kung naka-break kami, yung impeachment pwedeng tumuloy, yung ibang bagay, hindi namin pinag-usapan. Diba? Balik tayo sa impeachment. Hindi. Kaya nga, tama kayo So, ibig sabihin, di ba, kung naka-break kami, siguro mas maintindihan mo kung break, wala talaga di ba? Ibig sabihin, pwede magtrabaho para sa impeachment, pero hindi pwede magtrabaho para doon sa... So, sobrang tindi ng impeachment. Tulad na sinabi nyo kanina, na mismong si Auntie Clara nagsasabi na iba na tono niya before, ayaw nila sa impeachment. Ngayon, gusto nila binabanatang ka. Sa tingin mo ba talaga Malacanang ang... Hindi, okay, ang sinasabi ko, nung una impeachment, sinabi ni Presidente, ayaw niya. Ngayon, wala naman siyang sinasabing ayaw niya. So, So, hindi ko alam. Tapos lahat naman ng galaw, mukhang gusto. Di ba? So, yun, magiging isipan ko? Because, honestly, Banat, matagal na kami hindi nagkikita kasi hindi na ako... mas mabuti siguro yung hindi mo na kami magkausap kasi ang hirap siyempre kahit papaano, presidente yon, di ba? Tapos baka naman may maikwento, tapos may ibang pinagkwentuhan, sa dami na naninira sa akin doon, baka akong papagbintangan, di ba? So mas mabuti ng... So sa tingin nyo talaga, mukhang presidente may gustong pa-impeach. Ako, my feeling now is baka nakumbinsi na siya.
Yun ang feeling ko. Kasi it's too powerful eh. Hindi, ang feeling ko, I mean, I'm very straightforward, di ba? Baka nakumbinsi na siya because wala naman siya sinasabing ayaw niya. Di ba? Unlike the first time na sinabi talaga niya, hindi napapanahon yan. Pero sa akin, kung hindi napapanahon nung una, siguro ngayon mas may crisis eh. Di ba? I'm not using it as an excuse. Again, sasabihin ko, hindi dahil dinidepensa ko si BP, hindi po ako ano. In fact, there are some issues na hindi ako totally agree doon sa stand ni VP. For example, yung stand sa West Philippine Sea, hindi naman ako totally agree doon sa stand niya do. So hindi ako, sa akin lang talaga, sa tingin ko, na hindi to tama. Tsaka kung isinantabi namin because walang substance yung ABBM, dapat we apply the same standards. Pero wala na tayong magawa, pinagbotohan na ng komitiyan. So katulad niyan kung ang camera ay mag-break na. Break kami the previous week. 19. So 19. tapos tuloy-tuloy pa rin ng impeachment. Wala po bang kakayanan si Pangulong Bongbong Marcos para patigil niya yun? Dahil Pwede niyang actually, siyempre supposedly may separation of powers, sa di ba? madaling salita kung mas mahalaga ba? Pwede namang pakiusapan yung mga kakampi sa House kung gusto. Di ba? Pwede naman eh. Halimbawa, sabihin ng Pangulo na tigil niyo yung usapang sa impeachment, doon muna tayo sa krisis. Hindi, pwede yun. Tapos hindi pa rin sinunod ng mga, wala ho bang magagawa si Pangulong Bongbong doon? I mean, technically, legally, wala siyang magagawa. Pero kakampi mo yung mga yon, dapat out of respect. Oo. Kasi parang di mo nirespeto. Sa madaling salita, parang wala talaga si sinabing itigil. Kasi he can do that. Hindi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, base doon sa galaw sa House, at the fact, okay, ganito lang, maliwanag. By the mere fact na inauthorize ng Speaker at ng Majority Leader na ituloy yung impeachment, alam nga naman kontra yun sa gusto ng Malacanang, di ba? Speaker na yun, tsaka Majority Hindi Leader. kaya dahil may rules na they have to do it in a certain... Hindi, ang tagal nun ba? 60 session days yun. 60 session days. So 60 days pwede. 60 session days. So pwede talagang ituloy So after. 60 session days is 60 divided by 3 session days per week. 20 weeks yun. 5 buwan. So nakabalik na talaga ang ano nun. Pwede. 60 divided by 3, 20. 20 divided by 4. Tama, 5 months. 5 months ang sinasabi ng Constitution doon. Kasi dati kong, no? So parang minamadali. Yun ang... sa tingin nyo ba minamadali? Ang tingin ko, hindi minamadali. Ang tingin ko, Tinatabunan? hindi. Pangtabon? Hindi kasi, di ba, ang tingin ko, gusto nilang gamitin yan na venue Para babuyin. para maglabas ng mga ebidensya, kung ano-ano. Di ba sabi nga nila, mini trial, tapos binawi rin, sila rin mismo nagbawi na hindi mini trial. So gagamitin yun sa tingin ko, gagamitin yun na venue para Siraan. Yun ang tingin ko. So, ibig sabihin... But again, makikinig ako sa lahat ng ebidensya. At kung later mapatunayan sila, hindi, wala tayong magagawa. Di ba? So, ibig sabihin, gusto rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung matatanda natin, si PRRD, during the Lenny Robredo time, sinabi niya ayaw niya. Ditigil silang lahat. So, ibig sabihin, gusto talaga. Parang, pabor din. Hindi, by the mere fact nga na yung speaker at saka yung majority leader, may majority leader naman, anak ng presidente, na inauthorize na magtuloy-tuloy, okay. Para sa akin, okay lang kasi ako rin naman ang request ko magtuloy-tuloy. Yes. Ang difference lang, yung akin, magtuloy-tuloy para ma-resolbahan kaagad para harapin yung crisis. Yes. Yung sa nila, magtuloy-tuloy lang. Para pabagsak niya si... Baka ganun yung ratings. So, Pero question lang totoo ba yung dalawang 2 million na pabaon bago magbakasyon? hindi pa baon yun. Ano yun? Yun yung MOOE ulit. Okay. MOOE. Di ba inamin ko naman na meron talagang MOOE pag Break. pag-break eh. Oh. Bakit ganun? Paki-explain nga sa amin. Bakit may MOOE pagka magbabakasyon? Ano? Kasi parang ganun ang dating nun eh. O magbabakasyon kayo, ito. Okay. Ito MOOE. Okay, ako Parang- ganito Okay, ako sasabihin ko, saan ko ginastos yung MOOE ko? Lahat ng graduations namin, uso na ngayon yung lead wall eh. Hindi naman kaya ng eskwelahan na magbayad ng lead wall. Hindi naman kaya ng LGU. So doon napunta, ako yung naggastos ng lead wall ng lahat ng elementary tsaka high school graduations. No? So ilan yun? 20... Pero kung every time magbabakasyon, laging may ganun? Every time magbe-break. Magbe-break pala. Ang okay. Pero, liwanagin ko banat noong first time ko pumasok sa Congress, 2010, meron na rin yan. So, hindi siya bago. So, first time ko pumasok sa Congress, meron na rin yan.
na break MOOE, additional MOOE. Kasi meron naman kaming MOOE every month, di ba? Ang sweldo namin is let's say almost 300, tapos less than 300, tapos meron yan MOOE below, less than 700,000. Kasi di ba yung mga district office, district expenses, lahat yun, doon ginagastos. Ang philosophy nun, tinanong ko yan nung unang term ko, uy, bakit may ganyan pag-break? Kasi ang sinasabi nila, yung mas nahandun ka sa distrito pag break eh. So since mas nahandun ka sa distrito, mas madami kang gastos pag... Ang problema dyan, hindi naman nag-i-issue ng OR yan, di ba? Kailangan lang certification lang yan. Tama po yan. Tama yun. Certification lang po namin yan. Eh, sa tingin niyo po ba, hindi kailangan na bagong batas tungkol dito? Kasi parang ang Kasi sa dating tingin talaga ko, nito. COA, ano lang yan eh. COA regulation. Kung sinabi ng COA na we will have to liquidate all, pwede naman, kaya naman i-liquidate. Ng COA lang. COA lang. Hindi kailangan ng batas yun. So, COA Gagawa lang lang pwede ng COA magsabi. guidelines. Yes. Gagawa lang ng COA guidelines. So bakit hindi kayo ginagawa ng COA? Hindi ko alam. Pero Batas ano din pa yata yan yun eh. 20, ano pa yan? 2010, first term ko pa lang. Hindi ba Meron- nadagdagan ko? O dumami? Alin? Dumalas yung... Mas malaki na yun. Hindi. Ano lang talaga. Consistent. Lumaki lang yung amount because of inflation. Parang, hindi ko alam kung no first term ko is 200 o 300. So sa isang yata. taon ilang breaks kayo? Apat. So dati, ganun din. Dapat din. Apat. Every time mag-break, meron yan. Pero kung isang suggestion ng ibang tao, di ba yung supposedly yung mga ayuda, bakit sa congressman, ba't hindi dun sa... Hindi na pwede. Oo, pero... Di ba, kita naman natin na may ganun pa rin nangyayari. Ba't hindi na lang daw sa LGU? Gawin ang batas at gawin... LGU ang dapat magbigay. Hindi ang... Hindi naman, okay. Hindi naman congressman nagbibigay. Ang bumababa doon sa distrito is DSWD. Hindi kami yung nagbibigay noon. Hindi kami nagbibigay noon. Kunyari, yung AX, yung AKAP, ang bumababa doon is yung DSWD. Pagtupad, ang pupunta doon is yung DOLE. So hindi yun, Pero tama kay Jangkong, pero nagagamit pa rin po ito sa politika. Dahil nga, di ba, kaya nga pumirma yung iba dahil dyan sa issue na yan. Hindi. Kaya pumirma iba kasi puputulin. Oo. So pag puputulin, wala na yung constituents mo. Oo. Wala sila matatanggap. Kaya nga, kung wala silang matatanggap dahil sa hindi rin magbe-benefit yung congressman. Yes, dahil correct. Oo. Hindi sila iboboto. So, siyempre, kumbaga sa ano, di ba, pag kami, ang pinagmamalaki namin, pag tumatakbo kami, siyempre kung ano yung mga naitulong namin, tsaka kung ano yung mga nagawa namin. Pero sa diba? tingin niyo po- Kaya sinasabi ko, per se, yung humingi ka ng mas malaking proyekto sa iyong distrito, o yung humingi ka ng insertion o amendment na legal, walang masama dun eh. Ang masama yung binibenta eh. Di ba? Yun yung masama dun. Kaya lang ang nangyayari, dahil hindi siya standard, ibig sabihin, Tama. so depende kung sino yung trip ng Yes, correct. speaker o ng presidente. So, talaga magagamit siya paulit-ulit. It's going to be a routine sa Correct. Pilipinas na ulit-ulitin lang yung corruption. We're not talking about one administration dito eh. Kaya nga hindi po ba sa tingin nyo tama na dapat magkaroon na lang ng standard o lahat ng ito, ganito. Pwede. Mas maganda yun. Para at least, hindi siya magamit. Protektado ka na, hindi ka hindi pa pwedeng isway hindi pa pwedeng yung, i-withhold. yung Oo. opinion mo o yung Hindi pa boto pwedeng mo. i-withhold. Tama. Sige. Kong, may iba ko Kasi kanina sinasabi nyo, may mabagal yung galaw ng gobyerno. Ganun yung, sagutin ko muna siya. Ganun naman yung intention nila Sec Bonoan tsaka ni Yusek Ati nung una nilang ginawa yung BBM parametric formula. Dati kasi walang minimum NEP eh. Ngayon lang ako bumalik na may minimum NEP. So alam mo kung ano yung NEP mo for the next 3 years. Dati kasi walang minimum yan eh. Hindi mo alam kung ano. Ang problema doon yung maximum. Walang maximum kasi. Walang maximum. Di ba? Kasi ang nangyayari, binibenta. Dati, ang nangyayari doon is walang bentahan talaga sa tagal ko sa Congress, wala talaga nagbebenta doon. Ihingi ka kung malakas ka sa speaker, bigyan ka ng konti, additional. So palakas. Dati. Ayun, yung matagal na response. Ito yung immediate Ang talagang pinaka-problema natin ngayon, ang taas ng gasolina. Yes. Tapos sabi nyo, yung old stock, pero naging new price. Old stock na new price. Ang sinasabi ng taong bayan dito, kasi nga since Vox Populi kami, natapalan si Bongbong. Kasi, bakit wala siyang ginagawang aksyon? Ang tagal-tagal na, may emergency powers na siya, etc. Pero, wala ba siyang magawa dito sa mga... Kaya ko binibigyan ng kapangyarihan sila dito sa bill ko is because tali yung kamay nila because of the Oil Deregulation Act eh. So, kaya ko nga sila binibigyan ng kapangyarihan dito sa bill ko is para magawa nila yun despite the fact na may Oil Deregulation Act. Buti nabanggit mo yan. Pinapaaral ko rin sa staff ko kasi ang dami lang technicalities. Ang tanong, dapat ba natin
i-repeal yung Oil Deregulation Act o hindi. Yun ang susunod na Kasi ang naging bottom line dyan, ang bilis nila nagtaas. Tapos ang bagal tama na yung reaction sinabi ng mo eh. gobyerno. Ang sinasabi mo is, kahit yung mga lumang stock, tinataas, di ba? Oo. So malaki ang dapat, maybe not by law, pero supposedly, malaki ang influence ng president dito sa mga to. O, pero dapat talaga gamitan ng batas eh. Sa akin, kaya nga binibigay ko yung kapangyarihan doon sa Fuel Crisis Act of 2026. So wala siya. Dahil sa tingin ko, without that law, mahirapan silang Tali ang kamay niya. tali kamay nila doon. Kung Toby, ito, kanina ko pa ito gusto talaga itanong sa inyo eh. Bakit to mas maraming nakukulong na mga kumakalaban sa administrasyon kaysa sa mga kumakampi sa administrasyon na? Kasi yung mga kumakampi, ang daming mga ebidensya na inilalabas sa kanila katulad ng sa 18 Marines, katulad kay Romualdez, kay Gutesa. Katulad po naman sa mga kalaban ng administrasyon, kagaya nila... Katulad niya. Katulad nila Pastor, katulad ni dating Pangulong Duterte, katulad nila former Senator Revilla, nila Senator Chis Escudero, although hindi naman nakakulong si Senator Chis Escudero, pero napakaliit nung ipinupukol sa kanya kaysa po doon sa pinupukol kay Martin Romualdez. Hindi, yun Ano na po nga eh. yung ano niyo? Hindi, yun ang talagang frustration ko. Kaya nga sabi ko, ever since before, no, hindi ko matatanggap. Because wala na eh, no one can deny, di ba? Wala na pwede mag-deny na talagang ang nasa sentro is Saldico. Hindi magagawa ni Saldico kung hindi alam ni Martin Romualdez, di ba? At ulitin ko, talagang nasa posisyon siya na walang benefit of the doubt. Dito, kailangan niya talagang patunayan sa tao na hindi niya proteksyonan. Based doon sa mangyayari. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Ombudsman na iinit palalo yung... Habang na. Isang huling huling reaction. Kasi kinatalo to. Si Kong Toby daw may kagagawan kung ba't natalo yung alyansa nung nakaraang eleksyon. Ayun, yun yung tinatanong mo sa akin si Trillanes. Doon niya ako binanatan yata eh, na pinatalo ko yung alyansa. No? Number one, alam nyo, ever since October naman, meron kaming surveys, di ba? Nagsimulang bumaba yung mga kandidato namin noong tinuloy yung impeachment kay VP Sara, di ba? Again, hindi logical yun eh. Kaya ako naisip talaga na pera yung dahilan nun. Kasi kung hindi naman kailangan maging matalino ka sa politika, pwede mo muna patapusin yung eleksyon, tapos tsaka mo i-file ng June 2, kung talagang gusto mo, di ba? Pero ano ba yung napaka-importante noong February 5 at hindi ka makapag-intay na patapusin mo muna yung eleksyon, di ba? Tapos June 2, di i-file mo. Wala na ibang dahilan dun kung hindi pera. Doon talaga nagsimula. Ang pinakamalala, kung titignan nyo, kahit tignan nyo yung Pulse Asia, nung pinadala si President Duterte sa Hague, talagang bumulusok na. Tapos, tumaas si President Duterte. Okay. Ano naman magagawa ko? Wala naman ako magagawa, di ba? Tapos, ang sinisisi sa akin ng mga bumabatikos is, iniwas ko daw kasi yung mga kandidato doon sa Visayas at Mindanao. Kasi totoo, hindi na kami pumuntang Mindanao eh. Visayas, isa lang yata, isa lang pinuntahan namin, o dalawa, Iloilo. Ay, yung Iloilo was before na padala. Yung after, Cebu na lang. Ano naman magagawa ko? Yung mismong local candidates namin, ang tumatawag sa akin, huwag na kayong pumunta dito. Kasi pag pumunta kayo dito, madadamay kami. Anong kasalanan ko dun? Di ba galit na galit yung tao? Tapos isipin mo, pipilit kami pumunta dun. Dadalhin lahat ng kandidato. Tapos, Totoo ba yun? Ang sigaw Duterte? hindi na nga kami pumunta eh. Hindi na nga Doon kami sa mga ibang lugar? Ha? Sa mga ibang lugar? Hindi naman. Siyempre, sinisigurado ko na wala sisigaw na gano'n. Hindi ako mapapahiya eh. Di ba? So, kunyari ikaw kandidato namin sa Mindanao. Pumunta yung alyansa doon. Sisipot ka ba? Hindi ka na po. Tatakot ako sa'yo. Oh, sila nagsasabi sa akin na wag na muna kayong pumunta dito. Kung gusto nyo, yung mga kandidato, pumunta isa-isa. Kumbaga, wag nyo na di ba, wag nyo na don't add, ibig sabihin, wag nyo nang galitin lalo yung tao. Pero kung wait lang ha, sorry ha, magbabatin ako. Ba't pinanalo pa siya, sa alyansa? Dito kasi nakabawi yun sa ibang lugar. Pero tingnan mo yung boto sa Mindanao. Wala sa amin walang alyansa nakalusot dun. Saan ba yung sinasabi mo yung local candidates? Hindi, yung mga alyansa tulad nila Soto. Hindi kasi, di ba nakakabawi dito? Sa Luzon. Oo. Ngayon,
yung mga crocodile ni Martin Romualdez, sinasabi, bakit sa congressman? Bakit sa congressman? Nanalo. Ang daming nanalo. Bakit hindi mananalo yung karamihan nun? Walang kalaban kasi tinatakot nila yung kalaban. Di ba? Ano ginawa nila? O yan, buti. Ngayon sasabihin. Ano ginagawa nila dun sa kalaban ng mga attack crocodile nila? Sasabihin dun sa kalaban, kahit naman manalo ka, wala kang pondo ng 3 taon, ba't ka patatakbo? Tsaka kami nakaupo ngayon. Oh, kaya nawalan ng kalaban. Paano hindi mananalo yun? Wala namang kalaban yun. Subukan nilang So, gawin ngayong... ginawa nila yan? Ginawa nila yan. Gangster pala talaga ito si Romualdez, no? Ginawa nila yan. Oh, Higa, no? Hindi, sabihin mo, di subukan nilang gawin ngayong 2028 yan. Kaya pala wala laging kalaban si Romualdez, no? Ha? Kaya pala walang kalaban si Hindi, Romualdez. disqualified, di ba? disqualify yung kalaban. Ito po, Hindi, di ba? Parang, so paano niya sasabihin sa akin na yun ang basis nila? Ang balik ko sa kanila, wala nga kayong kalaban, hindi nyo mapanalo yung kandidato natin. So ano ibig sabihin nun? Di ba dapat kung wala kang kalaban, panalo lahat ng kandidato natin doon sa lugar mo. Ay bakit wala ka ng kalaban? Hindi nanalo. O di ba dapat kayong sisihin, baka kayo nanlaglag. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa